Kinabukasan, pumunta si Lance sa isa sa mga bulwagan ng Imperial Hospital sa madaling araw upang maghintay sa ikalawang round. Sumunod din si Chloe Lewis sa panig ni Lance. Sinabi ni Chloe, "Lance, kagabi ang mga tao mula sa aking pamilya ay pumunta upang makita ako." Sinabi nila na magkakaroon ng 3 heavyweight young healer henyo sa ikalawang round ng kompetisyon sa taong ito. Ngayon ay talagang nag-aalala ako ay orihinal. Nais kong manalo sa unang lugar, ngunit ang iyong hitsura ay hindi ako naglakas loob na isipin ito, kaya gusto kong manalo sa pangalawang lugar, ngunit may 3 mas mabibigat na batang henyo ng healer na direktang uusad, nababawasan ako ng tiwala. Bahagyang ngumiti si Lance at sinabing, "Aling 3 klase ng timbang? Magkano ang timbang nito? Sabihin mo sa akin ang tungkol dito." Narinig ko ang patriarch ng aking pamilya na nagsabi na ang 3 heavyweight hilang henyo ay ang disipulo ni Liu Qiang, si Yun Xing, ang disipulo ni Hunter, si Chloe, at ang disipulo ni Liu Qinghua, si Dan Ying. Napaatras si Lance, wala ka pang narinig na sino man sa kanila, sino si Liu Qiang? At sino ang kanyang disipulo, si Vladimir? Sino sina Hunter at Liu Qinghua? Ang kanilang mga alagad na sina Chloe at Dan Ying ay kung sino man at kung sino man. Umiling si Chloe Lewis, "Hindi ako sigurado, ngunit sa palagay ko ito ay napakalakas." Sa sandaling iyon, isang malamig na nguso ang dumating mula sa likuran, napakagandang polaka sa isang balon, hindi mo man lang kilala sina Liu Qiang, Hunter, at Liu Qinghua, ang 3 healing master, at may lakas ka pa ring lumapit sa Yang. Kompetisyon ng healer. Lumingon sina Lance at Chloe at nakita ang isang tao na dumating din sa kompetisyon, ang taong ito ay nanalo sa ika-5 pwesto kahapon. Kaya, sabihin mo sa akin, ano ang napakahusay sa 3 ito? Tanong ni Lance. Makinig kang mabuti, Liu Qiang, Hunter, at Liu Qinghua. Silang 3 ay kilalang healing masters ng North Empire. Tandaan, sila ay healing masters, hindi healers, lahat sila ay 12th grade healing masters. At ang kanilang ang mga disipulo, sina Yun Xing, Chloe, at Dan Ying, ay mga teenager na henyo rin, at nabalitaan ko na silang 3 ay malapit nang umabot sa ika-9 na baitang. Narinig iyon. Malapit na silang maabot ang 9 na manggagamot, 9 na manggagamot, 9 na manggagamot, sabihin ang mahalagang bagay ng 3 beses. Hahaha. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Lance. Hoy, Wellspring, anong tinatawa-tawa mo? Ito talaga ay isang bagay na mahalaga malapit nang umabot sa ika-9 na baitang, hindi pa iyon, hindi pa 8 baitang, 8 baitang pa rin ang lakas ng loob na pumutok dito, at kung anong bigat ng klase. Nanunuya si Lance. Hoy, Wind Lightning? Bagamat hindi pa sila nakakaabot ng 9 na baitang, malapit na silang umabot sa 9 na baitang, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng salitang mabilis? Nang 24 Huwag mong gamitin ang iyong utak para mag-isip tumuntong sa ika-9 na baitang manggagamot bago ang edad na 24, ito ay mas bihira at mas bihira kaysa sa mga talentong imperial na tumuntong sa katutubo bago ang edad ng 24, naiintindihan mo This year's Young Healers Competition, kitang-kita na ang top 3, walang iba kundi sila, ang natitira ay walang iba kung sino sa kanilang 3 ang una, pangalawa, at pangatlo. Nang umalis si Lance sa kanyang bibig, ang Chloe na nakatayo sa tabi niya ay may bakas din ng paghamak sa kanyang mukha, dahil alam na ni Chloe na si Lance, isang healer sa ika-10 baitang, ay walang sinabi, at ang 3 iyon na malapit nang umabot sa ika-9 na baitang, ay wala. Sa pag-iisip nito, ang puso ni Chloe ay kumikilos, kailangang humanga kay Lance, wala pang 20 taong gulang, naabot na niya ang ika-10 baitang manggagamot, tila wala talaga siyang mahanap na dahilan para hindi ipagpatuloy ang pagkagusto niya kay Lance. Sa sandaling ito, nagkaroon ng kaguluhan mula sa labas ng pinto. Nandito pala ang 10 batang healer na direktang umaban sa second round. Ibinaling ni Lance ang kanyang ulo upang tumingin, at sigurado, sunod-sunod na papasok ang 10 kabataan.
Ang mga maaaring direktang umabant sa ikalawang round ay natural na hindi mga generalista, at kadalasan ay medyo sikat sa bilog ng mga manggagamot ng North Empire, at sa 10 direktang umabant, ang pinakasikat ay ang 3 heavyweight na kabataan. Sa sandaling ito, ang 3 mabibigat na kabataang ito ay nasa unahan. Kapatid na Yunjing, kapatid na Chloe, kapatid na Danying, nandito ka na. Maraming tao ang umakyat upang mambola. Gayunpaman, sina Yunjing at Chloe, sila ay umungol at hindi ito pinansin, ngunit ang babaeng tinatawag na Danying ay tumango at medyo mas magalang. Sa sandaling pumasok si Yunjing, nagtanong siya, sino ang Wind Lightning na nanalo sa unang pwesto sa ikatlong round kahapon. Natigilan si Lance, itong heavyweight na si Vladimir, bakit niya siya hinanap pagpasok niya? Ang lahat ay nakaturo kay Lance. Si Yunjing na iyon ay lumakad papunta kay Lance na may bakas ng provokasyon pati na rin ang paghamak sa kanyang mga mata, pinalaki si Lance ng higit sa 10 segundo, pagkatapos ay sinabing, ikaw ang Wind Lightning na nanalo sa unang pwesto sa ikatlong round kahapon. Tumawa si Lance, silly X, knowingly, hindi lahat ng tao ay nakaturo lang sa akin. Ikaw. Muntik nang mahilo si Vladimir, si Lance ay isang hanggal na sa sandaling magsalita siya, masyado na rin itong hindi pinansin at mayabang. Lumapit din ang Chloe na iyon kay Lance at tumingin sa kanya. Galit na sabi ni Vladimir, Wind Lightning, ano ang sinabi mo? Sabihin mo ulit iyan. Sinabi ni Lance, stupid X. Wind Lightning, ayaw mong makihalubilo. Galit na galit si Yunjing, hindi pa siya natrato ng ganito, dahil kahit na maraming likas na eksperto ang gumagalang sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na tatawagan siyang tanga ni Lance. Tiningnan ni Lance itong si Yunjing, ang kanyang puso ay napakadiin, ano ba, sa sandaling siya ay dumating dito, siya ay labis na ipinagmamalaki sa harap ni Lance, na may mukha na parang ninakaw ni Lance ang kanyang asawa, si Lance ay hindi. Maling tawagin siyang tanga X. Itong si Yunjing, ang kanyang martial arts realm, ngunit siya ay nasa loob lamang ng gate, hindi man lang nakarating sa hautian. Siyempre, ito ay hindi mahalaga, sa kanyang katayuan bilang isang 8th grade healer, siya ay maihahambing din sa isang innate master. Wind Light Cloud? Ngayon? Gusto kong makita kung maaari kang manalo laban sa akin, hahayaan kitang maging mayabang. Malamig ang tingin ni Yunjing at sinabi. Pa! Biglang sinampal ni Lance si Yunjing ng isang malakas na sampal. Ah! Napakatangang bumagsak sa lupa si Vladimir. Nakita kong nagalit si Lance, ano ka ba, matapang na magsalita sa harap ko, kung yin at yang at makasarili ka na naman sa harap ko, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Kidlat ng hangin, ikaw. Kinagat ni Vladimir ang kanyang mga ngipin at tumingin kay Lance. Ang dahilan kung bakit tinitingnan ni Vladimir si Lance mula nang dumating siya ay dahil si Lance ay nanalo sa unang pwesto sa ikatlong round kahapon, at narinig niya na maraming mga pamilya ang pumunta upang makita siya at gusto siyang sumali, na ginawa masama ang unang impresyon ni Vladimir kay Lance. Pakiramdam niya ay mas makapangyarihan siya kaysa kay Lance, at ano si Lance, isang maliit na lalaki na walang pamilya, kaya pumunta siya ngayon upang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa harap ni Lance. Ngunit hindi niya inaasahan na hindi siya sineseryoso ni Lance at binugbog siya. 652. Nakita ni Chloe na napakayabang ni Lance, abala siya sa pagsasabing, Wind Lightning, talagang naglakas loob kang tamaan ang isang tao, ayaw mong tumambay. Sinabi ni Lance, kung I-provoke mo ulit ako, tatalunan pa kita, kung may kakayahan kang talunin ako sa playing field, huwag mong subukang maging sarcastic sa harap ko, ikaw ay lahat ng uod sa shit pair, huwag kang magkunwaring anumang paghahambing sa harap ko. Bamantong hininga si Chloe. Maya-maya, lumabas na ang examiner. Lahat, nandito kayong lahat. Lahat present. Then, today will be the second round of competition. Napakasimple lang din ng second round, yung 10 tao na nakapasok sa finalists kahapon, plus yung 10 na direktang umabant, 20 sa inyo ang sasabak, at yung 3 na nakatapos ng ang pinakamabilis ay papasok sa pagtatapos ng round bukas. Oh!
Lihim na sinabi ni Lance, ito ay talagang sapat na call, tulad ng isang simpleng kompetisyon, medyo nagustuhan ito ni Lance. Pagkatapos, sundan ako ng lahat sa research room at maghanda para sa kompetisyon. Sinundan ng lahat ang tagasuri sa parehong silid ng pananaliksik mula kahapon, kung saan, sa katulad na paraan, mayroong higit sa 20 tuyong props ng bangkay na nakadisplay. Ang mga props ng opisyal ngayon ay tiyak na mas mahirap kaysa kahapon, walang duda tungkol doon. Mangyaring pumili ng isang tuyong bangkay at maghanda. Sabi ng examiner. Pinili Lance ang isa ng random, ang tuyong bangkay na ito ay hindi ma-diagnose sa pamamagitan ng visual na inspection, at hindi rin ito ma-diagnose sa pamamagitan ng pulso, kaya ito ay mas mahirap kaysa sa paggamot sa isang buhay na tao. Sa sandaling ito, sa labas ng Imperial Hospital, sa isang malaking bulwagan, marami ring tao mula sa iba't ibang pamilya. Sa kanila ay narito upang makita kung sila ay nagkaroon ng pagkakataong magsama-sama ng isang henyong manggagamot. Hindi ko alam kung ilang lugar ang maaaring manalo ng Wind Lightning ngayon, ngunit hinanap ko siya kahapon, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya piniling sumali sa anumang pamilya. Sabi ng isang likas na eksperto. Ngayong napakaraming pamilya ang nag-imbite sa kanya, tiyak na hindi siya nagmamadaling magdesisyon. Gayunpaman, ngayon ay tiyak na hindi kumikinang ang Wind Lightning gaya ng kahapon. Iyan ay tiyak, sa ikalawang round ngayon, mayroong 10 na direktang umaasenso, at ang 10 direktang sumusulong na mga batang manggagamot na ito ay medyo sikat na mga henyo, lalo na ang 3 mga alagad ng amo, sina Yunzing, Chloe, at Danying, narinig ko na ang 3 sa kanila, ay malapit nang makarating sa ika-9 na baitang mga manggagamot. Sok! Sobrang lakas talaga, malapit nang umabot sa ika-9 na baitang. Oo. Kasama ang 3 pervert na ito ngayon, walang paraan na ang Wind Lightning ay maaaring lumiwanag. Pero sa kabila noon, mas inaabangan ko pa rin ang performance ng Wind Lightning dahil walang family background at nakakasama, siya lang ang pinakamagaling. Ano ang kinalaman nito sa atin? Haha, sana ngayon makapasok ang Wind Lightning sa top 5, tapos mas sulit pa ang pagsasama-sama ng pamilya ko. Imposible ang top 5, sa tingin mo ba ang 10 henyo na direktang umabant ay para lang pakitang tao? Sige, maghintay na lang tayo ng magandang balita, kahit anong mangyari, Wind Lightning my family must do its best to get it. Pamilya ko rin, hahaha. Sa research room, sumigaw ang examiner, lahat, humanda, magsimula. Nang sumigaw ang examiner na magsimula, saka lang sinimula ni Lance na i-diagnose ang tuyong props ng bangkay. Gaya ng inaasahan, ang mga props ngayon ay mas mahirap kaysa kahapon. Siyempre, para ito sa iba, ngunit para kay Lance, 8 sugat lang, hindi man lang sumimangot si Lance. Wala pang 10 segundo, na-diagnose ni Lance kung ano ang problema. Agad na nagsimulang gumaling si Lance. Matapos gumugol ng halos 40 segundo, si Lance. Ang ministro ay gumaling. Wow! Umupo ang Dryad prop. Nagulat ang iba nang makitang gumaling na si Lance pagkaraan lamang ng 1 minuto. Paano posible iyon? Ang Vladimir na iyon ay palaging binibigyang pansin ang mga aksyon ni Lance, 1 segundo ay iniisip niya, Lance, ipapakita ko sa iyo kung ano ang isang henyo. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang tuyong bangkay ni Lance umupo. Tulala ang buong katawan ni Vladimir doon, hindi makapaniwala. Hindi rin kapanipaniwala sina Chloe at Danying dahil wala pa sa kanila ang nakadiagnose kung ano ang mga sintomas. Ang sabi ng examiner, kidlat ng hangin, iyong tuyong bangkay na propesyon mo ay maaaring medyo may problema, palitan mo ang iba na hindi ginagamot ng iba. Nagulat si Lance, paano ito? Huwag palitan mo na dali, huwag ka nang maghintay at walang chance na makapasok sa top 3. Agad na lumipat si Lance sa ibang bagay, nagkataon na hindi nagamit ang isang tuyong bangkay sa likod ng Chloe, agad na umakyat si Lance. Sa ngayon, ang Vladimir na iyon, na nagsisikap na magpagaling habang nakikita ang kanyang pagkakataon na dumarating, ay naramdaman din na may problema ang tuyong bangkay ni Lance, pagkatapos ay mayroon pa siyang pagkakataon na makuha ang unang pwesto.
Na si Chloe ay lumalaban din ng husto, ang kanyang noo ay pinagpapawisan, at ang iba ay natural na pareho. Nakita ni Lance na si Chloe ay tila walang alam at hindi niya matukoy ang anumang problema, kaya agad niyang ginamit ang kanyang voice transmission technique. Chloe, sasabihin ko sa iyo kung paano ito gagamutin. Sinabi ni Lance kay Chloe ang paraan ng paggamot ng sabay-sabay. Ginawa ito ni Lance, bagamat may hinala ng pagdaraya, ngunit upang makapasok sa tatlong nangungunang si Chloe, ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para kay Chloe, at least bumuti ang katayuan ng kanyang pamilya. Marami. Bagamat medyo nahihiya si Chloe, sinunod pa rin niya ang pamamaraan ni Lance. Wow! Sa sandaling iyon, isang tuyong bangkay ang umupo. Biglang napatingin ang lahat sa taong iyon at nagulat sila. Si Lance na naman, tama, si Lance pa rin ang unang nakakumpleto ng treatment kahit binago niya ang pangalawa. Ngayon, ang lahat ng mga nagsusuri ay walang imak, tila hindi ito may mali sa tuyong bangkay na katatapos lamang ni Lance, ngunit sa halip, ang lakas ni Lance ay narito, kahit na siya ay nagbago ng isa o siya ang nauna. Ano pa ang masasabi? Phew! Lihim na gama ng loob ni Lance, kung sakaling medyo naantala siya at may ibang nakatapos munang gamutin ito, tila na overestimated ni Lance ang antas ng tatlong henyo ng tinatawag na heavyweight class. Sa sandaling ito, si Yunjing, Chloe, at Danying ay nakabaon pa rin sa kanilang pagsisikap na gamutin, ngunit mula sa kanilang mga ekspresyon, makikita na sila ay labis na kinakabahan, natapos na si Lance, at 2 lugar na lang ang natitira. Pawis na pawis si Vladimir, determinado siyang mauna, at bilang resulta, nagbago ng isa si Lance, at nagsimulang muli, o una, gusto talaga niyang ipahayag muli ng examiner, problemado rin ang pangalawang tuyong katawan ni Lance, at balikan muli, para magkaroon pa siya ng pagkakataong mauna. Gayunpaman, ang tagasuri ay tumigil sa pagsasalita, na pumayag sa lakas ni Lance. Sa sandaling ito, word. Muling umupo ang isang tuyong bangkay. Napatingin ang lahat, kay Danying iyon. Ang katawan ni Danying na iyon ay lumuwag at pinunasan ang isang ulo na puno ng pawis, sa wakas ay naabutan ang pangalawa at nakapasok sa nangungunang tatlo. Sa puntong ito, ang Yunjing at Chloe na iyon, ay mas kinakabahan, mayroon na lamang isang pwesto na natitira sa nangungunang tatlo, na nangangahulugan na ang isa sa kanilang dalawa ay hindi makakapasok sa summary round. Pumasok sa summary round, ito ay isang hindi mabata na resulta para sa kanila, kaya sa sandaling ito, ang dalawa sa kanila ay labis na kinakabahan, pareho silang gustong maging mas mabilis kaysa sa isa. At si Lance ay kasalukuyang nakatingin kay Chloe, na gumagaling pa rin ng hindi bumabagal, sumigaw si Lance sa loob, Chloe, bilasan mo, para hindi makapasok sa top 3 sina Yunjing at Chloe. Bilasan mo. 653. Noon pa lang, mukhang natapos na ang pagpapagamot ni Vladimir. Walang mukha, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon kung patuloy kang babagal. Si Lance ay walang katulad na pagkabalisa. Wow! Sa sandaling naisip ni Lance na wala ng pag-asa, ang tuyong bangkay na ginamo ni Chloe ay biglang umupo. Sina Vladimir at Chloe ay parehong nabigla at nataranta, nakatingin kay Chloe, halos sabay silang umungal, hindi. Sina Vladimir at Chloe ay parehong hanggal, ang kanilang dalawang sikat, mabibigat na kabataang henyo, nakakagulat, ay hindi pumasok sa summary competition, ang huling lugar, na wala sa kanila ang nanalo, ay inagaw ng isang babae. Nakita ni Lance ang hysterical na hitsura ni Yunjing at Chloe, ang kanyang puso ay malaya, at kalaunan ay tutuyin sila ni Lance. Sabi ng examiner, sige, yung mga hindi pa tapos, stop na, out na yung first 3 place, yung iba hindi nakapasok sa finals, I wanted to decide the top 10, but I don't think kailangan iyan. Yunjing, Chloe, ano pa ang ginagawa ninyong dalawa? Pwede bang hindi na natin marinig? Nakita ng examiner na tumigil na ang iba, ngunit silang dalawa lang ang nagpapagaling, at tila hindi sila kumbinsido. Malungkot na sinabi ni Yunjing, bigyan mo pa ako ng 30 segundo at gagaling ako, kahit na hindi ako makapasok sa nangungunang tatlo, pagkatapos ay ika-4 ako.
Pinitik ni Lansiten ang kanyang daliri at isang maliit na pilak na karayom ang bumaril sa tuyong bangkay na pinagaling ni Vladimir. Makalipas ang 30 segundo, nagsalubong ang mga kilay ni Vladimir. Anong nangyayari? Tumawa si Lance. Yunzing, sa palagay ko ay hindi mo na ito malulunasan. Huwag kang mahiya dito, itigil mo pa. Tandaan ng website ay 1/4 Consho 8 ay 1/4 net. Hindi pwede. Wow! Sa sandaling iyon, umupo ang tuyong bangkay ni Chloe at gumaling si Chloe, naging pang-apat. Nang makita ni Vladimir na gumaling na si Chloe, umungal siya sa galit at nagpatuloy sa pagpapagaling. Makalipas ang 3 minuto, sumigaw si Vladimir. Bakit? Bakit ganoon? Examiner, may mali sa tuyong bangkay kong ito, hindi ako kumbinsido. Kung walang mali, sigurado ako sa unang lugar, at hinihiling kong magsimula muli, o hindi ako kumbinsido na mas mabilis si Wendy kaysa sa akin. Kumunat ang noo ng examiner. Sinabi ni Lance. Vladimir, hindi mo mapapagaling ang iyong mahinang antas, ngunit talagang sinabi mo na may mali sa tuyong bangkay, bakit hindi mo sabihin na may mali sa iyong utak? Wendy, natatakot kang maabutin kita kapag muli akong pumili ng dryad. Sinabi ni Lance sa examiner. Senior, may problema ba sa tuyong bangkay ni Yunzing? Subukan kong alamin, kung gagamutin ko ito at mapapagaling, ibig sabihin walang problema sa tuyong bangkay. Good. Tumango ang examiner. Umakyat si Lance at tahimik na inilabas ang pilak na karayom, nakatatapos lang lumipad sa tuyong bangkay, at pagkaraan ng ilang segundo, ang tuyong bangkay ay pumutok at umupo. Bumalik si Lance kay Vladimir at sinabing, buksan mo ang mga mata ng iyong aso at tingnan kung talagang may problema ang tuyong bangkay. Nakakahiyang sisihin ang tuyong bangkay sa pagkakaroon ng problema kapag ang iyong sariling antas ay hindi sapat. Namutla ang mukha ni Vladimir. Napabuntong hininga ang examiner. Yunzing, disipulo ka pa rin ni Master Liu Qiang, talagang sinisiraan mo ang mukha ng iyong master. Okay, tapos na ang competition ngayon, may ilang tanong ako para sa Wind Lightning sa ibaba. Kung may gusto kang itanong sa akin, mangyaring magtanong. Sabi ni Lance. Nagtanong ang taga-suri, kidlat ng hangin, bakit mo pinagaling ang tuyong bangkay? Ano ang antas ng iyong pagpapagaling, gayon pa man? Naisip ito ng ministro, ngunit hindi na nagsalita at naglabas ng isang token sa kanyang katawan. Isang 10th healer token. Ikaw, ika-10 baitang manggagamot. Hindi makapaniwala ang taga-suri. Oo. Tumango si Lance, ayaw na itong itago ni Lance. Opsyal na nating ipahayag ito, hindi na kailangang maging low profile kapag ang sekretong ito ay nakatago sa Martial Arts Academy hanggang ngayon. Nagulat ang lahat, lalo na sina Vladimir at Chloe. Umungal si Vladimir, ito ay ganap na imposible, ito ay tiyak na peke. Wind Lightning, ikaw ay nagpapanggap na isang healer sa ika-10 baitang at gumagawa ng isang maling token, ano ang iyong krimen? Hinampis ni Lance si Vladimir at Nishan. Vladimir, kung ayaw mong mamatay, tumahimik ka. Ikaw. Sabi ni Vladimir sa examiner, Senior, Wind Lightning is impersonating a 10th grade healer and hit people, bilasan mo at kanselahin ang kanyang mga resulta. Hindi pinansin ng examiner si Vladimir at sinabi kay Lance, Feng Qingyan, mabilis na ipakita sa akin ang iyong token, malalaman ko kung ito ay totoo o hindi. Ipinakita ni Lance ang kanyang token sa examiner. Malakas na pinisil ng taga-suri, at ang kristal sa gitna ng token ay nagbuga ng maliwanag na nakaproject sa lupa, kung saan ang larawan ni Lance ay kumikislap sa lupa, pati na rin ang mga salita ng 10th grade Healing Master, at ang nagpapatunay. Unit ng Martial Forest Academy. Sabi ng examiner, judging from the certification token, this is real. Agad na bumantong hininga si Yunzing, Senior, ang mga token ay maaaring pekeng, naniniwala ka ba na ang isang taong mukhang ilang taon na mas bata sa akin, siya ay isang 10th grade Healing Master? Hindi ako naniniwala sa matalo ang kamatayan. Si Chloe ay abala rin sa pagsasabing, oo, hindi rin ako naniniwala,
10 baitang Healing Master, sa ating North Empire, ang pinakamabilis na master na umabot sa 10 baitang ay kasalukuyang nasa edad na 32, Wind Lightning, isang taong hindi man lang tumubo lahat ng buhok niya, aabot siya ng 10 baitang. Nagsisinungaling sa mga bata. Itinuro ni Yunzing si Lance at nagtanong, kidlat ng hangin, sabihin mo sa akin kaagad, ilang ignorante na mga babae ang naakit mo sa maling patunay na ito, at bakit hindi mo sabihin sa akin ang totoo? Sa palagay mo ba ay may mga taong mangmangka naakit sa ganoong lugar? Iyong token, ako, si Vladimir yun, ay maaaring sabihin sa isang sulyap na may mali dito. Napatingin ang lahat kay Lance at tila naniniwala sa sinabi ni Vladimir, dahil napakabata pa ni Lance kaya talagang hindi ka panipaniwala ang pag-abot sa ika-10 baitang Healing Master. Noon, ang master na iyon na umabot sa ika-10 baitang Healing Master sa edad na 32 ay hinahangaan siya ng lahat. At si Lance, noong siya ay ilang taong gulang pa lamang, sino ang kanyang niloloko? Hindi napigilan ng examiner na sumimangot, tila naghinala siya pagkatapos ng labis na pagkaistorbo ni Yunzing. Si Chloe Lewis ay abala sa pagsasabing, naniniwala ako na ang kanyang token ay totoo. Ngumuso si Yunzing, Chloe Lewis, malamang nakipagrelasyon ka sa kanya, hinala ko ngayon na nanlaloko ka rin. Ikaw ang nanlaloko. Namula ang mukha ni Chloe, no way, guilty, but cheating. Tumawa si Chloe, haha, tingnan mo, namumula siya, dapat ay nakikipagrelasyon siya kay Wind Lightning. Sinabi ng tagasuri, sige, huwag kang sumigaw, Wind Lightning, hindi makatwiran ang sinabi ni Yunzing, maglakas loob akong magtanong, ilang taon ka na ngayong taon? Si Lance ay mukhang kalmado at hindi nagalit dahil sinabi ni Yunzing na siya ay peke. Bumalik si Lance, 19 na taong gulang. Nang marinig ni Yunzing na 19 na taong gulang lamang si Lance, hindi maganda ang pakiramdam sa loob, sampay niya ito, 19 na taong gulang pa lamang siya, at siya ay 23 taong gulang na. Bagamat sigurado si Vladimir na si Lance ay ang tatak ng 10th grade healer ay peke, totoo na mas mabilis si Lance kaysa sa kanya, kaya nang mabalitaan ni Vladimir na si Lance ay 19 na taong gulang pa lamang, siya ay labis na nabalisa at naging mas hindi nagpapatawad sa pribadong paggawa ni Lance ng isang pekeng sertipiko. 654. Si Yunzing ay abala sa pagsasabi sa examiner, Senyor, narinig mo ba iyon, 19 na taong gulang pa lang, maaari ba itong maging 10? Kung hindi ito nememeke ng mga peking patunay, ako, si Yunzing, ay kakainin ng buhay si Xiang. Senyor, ang North Empire Healers Union ay may tahasang tuntunin na ang sinumang mamemeki ng peking sertipiko ay paparusahan ng husto at itataboy palabas ng North Empire Healers Circle, at lahat ng mga healer ay may boycott. Ang Wind Lightning ay napik ng peking certificate, bilasan mo at kanselahin ang kanyang mga markaa. Walang pakialam si Lance, tumingin kay Vladimir at sinabing, Vladimir, mas mabuting mag-ingat ka sa iyong mga salita, lumalabas ang kasawian sa iyong bibig. Cut! Wind Lightning? Hindi ako naniniwala na isa ka talagang healer sa ika-10 baitang, ikaw mismo ang nagpapeke, at may dahilan ka pa, sa pagkakataong ito ay hinding-hindi na ako bibitaw, kahit na hindi kanselahin ng examiner ang iyong mga resulta. Ngayon, tiyak na gagawa ako ng eksena sa unyon ng manggagamot. Si Yunzing ay mukhang hindi na niya bibitawan. Sinabi ni Lance, Yunzing, sinabi mo lang, kung hindi ko ito pinik, paano ka? Ako, Vladimir, leave it Xiang. Mabuti, iyon ang sinabi mo. Tumingin si Lance sa tagasuri at sinabi, Senyor, ihanda mo ako ng tuyong bangkay na may 10 sugat, papatunayan ko ito sa publiko ngayon para makita ng lahat, at kasabay nito, ako. I assess ulit, I think if I get certified by the Imperial Hospital, I'll walk out at wala nang magsasabing peke ako. Good. Tumango ang examiner at agad na naghanda ng isang tuyong bangkay na may tamang dami ng mga sugat para sa sugat sa ika-10 baitang. Agad itong pinagaling ni Lance sa buong view ng publiko.
Isang 10 pinasugat sa pagitan ng level 100 at 110 habang kayang pagalingin ito ni Lance, hindi na ito kasing bilis ng ilang segundo. Tumagal ng halos 5 minuto, at naupo ang tuyong bangkay ng sugat sa ika-10 baitang. Ang buong audience ay nagulat, hindi makapaniwala, at tumingin kay Lance. Isang segundo upang tanda na basahin ang libro. Nanginginig din ang katawan ng examiner. Totoo nga, sa mga sandaling ito, kailangan maniwala ng examiner, may mga tao talaga na umabot sa ika-10 baitang sa edad na 19, sobrang unorthodox din talaga. Ngumuso si Chloe Lewis kay Yunjing, tingnan mo ng malinaw, ngayon wala ka nang masasabi. Ang mukha ni Vladimir ay mapatla, masakit sa loob, tiyak, masakit magselos sa loob, kung gaano niya nais, ang taong ito ay siya. Tumingin si Lance kay Vladimir at nginisyan, Vladimir, napatunayan kong hindi ako manloloko, kaya kailan magsisimula ang live show mo? Nanginginig si Vladimir at napaatras ng hindi malay. I'm not bothering to talk to you. Tumalikod si Vladimir at naglakad palayo. Tumayo ka dyan, hindi pa nagsisimula ang live show at gusto mo nang umalis. Biglang hinawakan ni Lance si Vladimir yun. Wind lightning? What do you want? I advise you to do anything. Galit na sabi ni Vladimir. Hindi ako nakikialam, ikaw na mismo ang nagsabi, live stream ka para kumain ng siyang, narinig ng lahat, hindi kita bibitawan kung makikita ko ang live show mo araw-araw ngayon. Sabi ni Lance. Matagal nang tiniis ni Lance itong Yunjing na ito, ayaw nang magtiis pa ni Lance, simula nang umalis siya sa Baiyun Middle School, wala nang contact si Lance kay Xiang, ngayon, hindi nag-isip si Lance na makipag-ugnayan. Isang halimbawa ni Xiang muli. Lumapit ang examiner at ngumiti, Wind Lightning, isa ka talagang healer sa ika-10 baitang, hindi ka panipaniwala, 19 ka lang talaga ngayong taon. Hindi hiniling ng examiner kay Lance na palayain si Yunjing, parang naisip niya. Si Lance ay nagbibiro at nagbibiro lamang. Kaya hindi ito pananghinaan ng loob, ngunit nakakagulat na sinabi kay Lance ang tungkol sa 10th grade Healing Master. Sabi ni Lance, Senior, mukha na ba akong matanda? Hindi napakahirap lang paniwalaan, 19 na taong gulang, 19 na taong gulang upang maabot ang ika-10 baitang Healing Master, sok, hindi talaga ako naniniwala na totoo kung hindi ko nakita ito ng aking mga mata, Wind Lightning, mayroon kang magandang kinabukasan. Oh, salamat. Bahagyang ngumiti si Lance. Umungol si Vladimir, Graska, bitawan mo ako. Sa sandaling ito, si Vladimir ay nasa kamay pa rin ni Lance at hindi makapumiglas. Biglang nginisya ng examiner si Vladimir, Vladimir, ngayong lumabas na ang katotohanan, ano pa ba ang gusto mo? Yunjing, hindi naman sa minamaliit kita, hindi ka man lang ka-level sa harap ni Wind. Kidlat, hindi ka takatakang hindi ka pinansin ng Wind Lightning, kung mayroon ka pa ring kamalayan sa sarili, isara mo ang iyong bibig at huwag mong hiyain ang iyong sarili sa harap ng iba. Kinagat ni Yunjing ang sariling labi na may maputlang mukha, nagseselos na siya sa loob, ngunit ngayon ay hawak pa rin siya ni Lance, at hindi man lang siya hinikayat ng examiner na iyon na magsalita, na para bang dahil napakalakas ni Lance. Wala siyang pagkakakilanlan, at itong pambubul na dinanas niya ngayon ay talagang hindi matitiis. Tinapik ng examiner ang balikat ni Lance at ngumiti, Wind Lightning, not bad, very promising. Salamat. Naging magalang ang ugali at tono ng tagasuri, dahil si Lance ay ika-10 baitang sa murang edad, at sa kanyang edad, siya ay ika-12 baitang, na may higit na potensyal sa hinaharap. Walang duda na ang kinabukasan ni Lance ay hihigit pa sa kanya, at siya naman ay hindi na nakamove forward. Ang pangalan ko ay Chang Wei, pumunta ka sa bahay ko para uminom ng tsaa minsan. Sabi ng examiner. Mabuti. Tapos yun sa competition ngayon, yung mga nanalo sa top 3, bumalik ka muna sa mga kwarto mo, syempre, hindi naman kailangan, as you can sure na mauna siya bukas na walang competition. Bahagyang ngumiti si Lance, mabuti, kung gayon, mayroon pa bang iba?
Kung wala nang iba pa, simulan na natin ang broadcast, lahat ay naghihintay na magsimula ito. Natigilan si Chang Wei, at saka lang siya tumingin kay Yunjing, na hawak ng mga kamay ni Lance. Akala ni Chang Wei ay nakikipag-away lang si Lance, ngunit hindi niya akalain na si Lance. Naging totoo Kidlat ng hangin, ipinapayo ko sa iyo na bitawan mo kaagad ang iyong mga kuko. Sigaw ni Vladimir, na naglalabasan ang mga ugat sa kanyang mukha sa galit. Vladimir, you even dare to be so creepy, parang kahit hindi ko panoorin ang live broadcast na ito, walang iba. Sabi ni Lance. Mahina ang hangin, ikaw ay walang kamag-anak, maglakas loob kang hawakan ako subukan, aking Panginoon na si Liu Qiang, huwag mong sabihing hindi ko alam, nagtatanong ka lang, hindi mo maaaring guluhin ang aking Panginoon. Banta ni Jing. Hahaha, Vladimir, ang totoo, wala talaga akong alam tungkol kay Liu Qiang, at Master, nakikita ko, si Liu Qiang ay katulad mo, isang taong nagbebenta ng kanyang reputasyon, tama, ito ang may kanya-kanyang alagad, magkakaroon siya ng kanyang Panginoon. Wika ni Lance na nagdila. Ang tagasuri, gayunpaman, nanginginig si Chang Wei at sinabing, mahina ang hangin, huwag magsalita ng walang kaparirikon si Master Liu Qiang ay isa ring manggagamot sa 12 baitang, ikaw at si Yunjing ay nagkakagulo lang, huwag nang saktan ang anumang harmonia. Sinabi ni Lance, Senior Chang Wei, ang sinabi mo, hindi ko iinsulto si Liu Qiang, ngunit itong si Yunjing, isang langaw, na laging umuugong sa harap ko, ay talagang nakakainis sa akin, ngayon ay nagtitiis ako. Sa kanya sa mahabang panahon, at ang live show na ito ay kanyang sariling kasalanan, hindi niya masisisi ang sinuman, kaya 655. Sinabi ni Chang Wei, mahina ang hangin, si Yunjing ay ang pinakamamahal na disipulo ni Master Liu Qiang, hindi mo gustong magdulot ng anumang komplikasyon. Si Chang Wei, gayunpaman, ay natakot, si Lance ay hindi natatakot sa langit o lupa, bagaman sina Chang Wei at Liu Qiang ay parehong 12 gradong manggagamot, ngunit si Chang Wei ay hindi nang ahas madaling masaktan ang isang manggagamot na may parehong grado. Bagamat Lance ay isang henyo, dapat na siya ay nasa 10 baitang lamang bago lumaki ang kanyang impluensya at pamana, paano niya magagawang makipaglaro sa isang matandang manggagamot sa 12 baitang. Sinabi ni Lance, Senior, kung ayaw mong manood ng live broadcast, maaari kang umalis muna, kung gusto mo ring manood ng live broadcast, tumayo ka lang sa gilid at manood. Medyo bastos si Lance kay panghihikayat ni Chang Wei. Wind lightning, you dare. Nagngagat ang ngipin ni Vladimir. Habang lalong nagngangalit si Vladimir at mas mayabang ang kanyang poster, mas paglalaroan siya ni Lance hanggang sa huli. Sumigaw si Lance at tinanong ang iba pang naroroon, lahat, sino sa inyo ang may siyang, pakihiram ang siyang. Natahimik ang lahat, gusto ba ni Lance na hilahin ng lahat si siyang on the spot? Walang sinabi. Mukhang wala sa inyo ang may siyang, kaya mura lang para kay Vladimir, sabi ni Lance. Nang marinig iyon ni Vladimir, nabuhayan siya ng loob at nagpasalamat sa Diyos na hindi na niya kinailangan pang kainin ng buhay si siyang. Gayunpaman, idinagdag ni Lance, gayunpaman, walang tao siyang, talagang mayroong isang hayop na siyang. Tumingin si Lance sa isang sulok ng research room, isang batik-batik na aso, itong batik-batik na aso ay nandito para sa pagsasaliksik, paanong ang Imperial Hospital Research Room ay walang mga hayop na ginamit para sa pananaliksik. Hinawakan ni Lance si Vladimir at idiniin ang mukha ni Vladimir sa doggy pile, at ang mukha ni Vladimir ay puno ng doggy. Hindi pinalamanan ni Lance ang kanyang bibig, si Lance ay itinuturing din na maawain, nabubuhay upang kumain ng siyang, hindi talaga siya hinayaang kumain. Gayunpaman, si Vladimir ay halatang galit na galit, tinatayang gustong patayin ang buong pamilya ni Lance ay may puso, mula pagkabata, kung saan si Vladimir ay dumanas ng ganitong mga insulto. Ibinagsak ni Lance si Vladimir at sinabing, Vladimir, sa pagkakataong ito ay hindi na kita hahayaang kumain ng siyang, simula ngayon, tandaan, huwag kang masyadong magpakamatuwid sa sarili, at hindi mo na kailangang ipagmalaki ang iyong sarili. Sa harap ko, o sa susunod, hahayaan talaga kitang kumain siyang.
Pinunasan ni Yunzing ang isang dakot ng asong si Xiang sa kanyang mukha at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, kidlat ng hangin, hindi pa ako tapos sa iyo, pagsisisihan mo ito, tiyak na pagsisisihan mo ito. Hey! Maghihintay ako, gusto kong makita kung ano ang kaya mo, isang District 8 healer. Umalis si Lance sa research room, at sumunod si Chloe Lewis sa likod niya, lahat ay tumingin sa likod ni Lance, nag-uusap, parang medyo mahigpit itong wind lightning. Yeah, under normal circumstances, a healer can't be this drippy Medyo mahirap ang healer strength which healers move their hands and feet. Gayunpaman, I like a drippy wind lightning, hehe, Vladimir did persuade to beat him, thinking that he is a genius. Madalas ang tingin niya sa mga tao, ngayon nabugbog siya ng mas henyo pa na wind lightning, astig talaga. Natatakot ako na hindi pa kakawalan ni Yunzing ang wind lightning. Hindi kaagad nakarating si Lance sa saklaw ng Imperial Hospital, bagamat sinabi ng examiner na iyon na maaari siyang umalis sa Imperial Hospital, ngunit sinunod ni Lance ang mga patakaran dito, hindi umalis ng pribado, gayunpaman, hindi ito nawawala ng isang araw. Nahuli din ng kantang danying na iyon ang mga mata na puno ng paghanga, sinusubukang lumapit kay Lance. Wind lightning, you're amazing. Masiglang sabi ni Danying. Oh, so. Ngumiti si Lance. Wind lightning, ang galing mo kaya bakit hindi kita narinig kanina? Sino ulit ang master mo? Tanong ni Sondheim. Lihim. Hangin lang? Truth be told, hindi pa ako engaged Biglang ibinaba ni Danying ang ulo niya na may nahihiyang tingin. Kahit papaano ay tumingin si Lance kay Danying, nababaliw siya biglang sinabi kay Lance na wala pa siyang marriage contract, magkano ang ibig sabihin nito? Sa loob-loob na sinabi ni Chloe, itong kantang Danying, napakalaking kalapiteng mababa ang lipad, nang aakit kay Lance, hindi magiging interesado si Lance sa kanya. Hindi ko maintindihan kung ano ang sinusubukan mong sabihin. Sabi ni Lance. Ngumiti si Danying at sinabing, Wendy, wala ka bang family background? Oo, ngunit ano ang mahalaga na wala akong pamilya at hindi pa ako kasal sa iyo? Malamang nahulaan ni Lance kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit ang kantang Danying na ito ay katamtaman ng hitsura, paano si Lance tumingin sa kanya? Bahagyang tumawa si Danying, maangin lang, hindi ako magsisinungaling sa iyo, galing ako sa royal family. And my master is a 12th grade healing master, guest din siya ng family ko, nakuha ko. Isang pangungusap lang ng pag-alam. Wala ka ng ibang gustong sabihin. Ano pa bang gusto mong sabihin ko? Well, ako na ang magkukusunon, wind lightning, hinahangaan kita, kaya medyo interesado ako sa iyo. Kaya bakit hindi tayo magpakasal, siguradong susuportahan tayo ng aking amo, dahil ang aking amo ay mahilig sa talento. Diretsahang sabi ni Danying. Sorry, Danying, may girlfriend na ako. Ayaw man lang isipin ni Lance na tumanggi, may babae pa naman na sobrang active, siguradong hindi na siya inosenteng babae. Siya ba iyon? Itinuro ni Danying si Chloe. Sinabi ni Lance, oo at hindi, wala rin itong kinalaman sa iyo. Fang Xiao yun, hindi ka masyadong mayabang. Medyo nahihiyang sabi ni Danying. Danying, wala akong sama ng loob sa'yo, kaya bakit kailangan mong paulit-ulit na ipahiya ang sarili mo at mauuwi sa sama ng loob sa isa't isa? Sige, bumalik ka na sa kwarto mo at magpanggap na lang tayo na walang nangyari, ayoko nang bumalik. Sa iyo pagkatapos lamang magkaroon ng sama ng loob kay Vladimir. Masungit na sabi ni Lance. Pumasok si Danying sa gusali ng dormitoryo ng Imperial Hospital at pumasok sa isa sa mga silid upang maghanda para sa kompetisyon bukas. Natural na malungkot ang kanyang puso sa hindi pagkagusto ni Lance. Naisip niya na si Lance, isang taong walang pamilya, ay magiging sobrang excited. Tutal galing naman siya sa royal family, pero hindi niya inaasahan na matatanggihan siya. Sinabi ni Chloe, bagaman hindi siya maganda, kailangan kong sabihin na siya ay may mahusay na background, kaya bakit hindi isaalang-alang ito?
Kung hindi, maaari kang maging manugang ng isang maharlikang pamilya at maging isang phoenix sa isang lukso. Sumimangot si Lance, isang lukso para maging phoenix. Nagiging sarcastic ka ba? Hindi ka pa rin kontento sa royal family, ha? Hindi ka ba hinahabol ng pamilyang Harrison? Kung pakakasalan mo si Danying, tiyak na hindi maglalakas loob ang pamilyang Harrison na hawakan ka ng buhok. Bamuka ang sulok ng bibig ni Lance. Sa sandaling ito, sa pangunahing bulwagan ng Imperial Hospital, maraming mga likas na eksperto ng pamilya ang naghihintay sa mga resulta ng laban. Bagaman, alam ng lahat na kitang-kita na ang resulta ng kompetisyon, at tiyak na ang tatlong heavyweight na henyo ang nakapasok sa final, naghihintay pa rin ang lahat dito. Sa sandaling ito, sumigaw ang isang tao, lumabas na ang taga-suri. Pagkalipas ng ilang segundo, lumabas ang examiner na si Chang Wei, at ang lahat ay abala sa pagtatanong, Senior Chang Wei, kumusta ang sitwasyon? 656. Senior Chang Wei, paano naglaro ang Wind Lightning ngayon? Senior Chang Wei, ang nangungunang tatlo ay dapat sina Yunjing, Chloe, at Danying, tama ba? Hinintay ni Chang Wei na kumalma ang lahat bago sinabing, lahat, ayaw kong personal na lumabas ngayon, ngunit hindi ako mapakali sa sandaling ito, kaya nagpa siya akong personal na sabihin sa iyo ang lahat ng isang nakakagulat na bagay. Anong nakakagulat? Magsalita ka dali. Ang mga taong nakapasok sa top 3 ngayon ay Wind Lightning, Chloe, at Danying. Yunjing at Chloe, ang dalawang Master's Disciples, gayunpaman, ay walang pagkakataong makapasok sa final. Sabi ni Chang Wei. This is the shocking event. Nakakagulat pero hindi naman shock, diba? Naku, huwag kayong mag-alala sa lahat, hindi pa nasasabi ang nakakagulat na malaking kaganapan, Wind Lightning siya, ay isa ng healer sa ika-10 baitang at 19 na taong gulang pa lang, sige, tapos na ako. Natapos magsalita si Chang Wei at umalis. At talagang nabigla ang mga tao sa malaking bulwagan sa likuran niya. Paano posible, 19 na taong gulang, isang ika-10 baitang manggagamot ng dakilang bulwagan? Naalala ko na kung sino man, nung umabot siya ng 10 pins sa 32, kasali na siya sa Super Genius, diba, itong Wind Lightning is only 19, gosh. Tandaan ng URL ay 1/4 Concho 8 ay 1/4 net. Ang lahat ay walang katulad na gulat nang malaman nila na ang Wind Lightning ay umabot na sa ika-10 baitang Healing Master. Mabilis ding kumalat ang balitang ito sa mga bilog ng pamilya ng Starling City at ng North Empire, ito ay talagang isang nakakagulat na pangyayari. Ang mga pamilyang iyon sa antas ng sundalo, mga pamilya sa antas ng Face, at mga pamilya sa antas ng Shi na orihinal na gustong tipunin si Lance, matapos makuha ang balitang ito, lahat sila ay bumontong hininga ng may panghihinayang at sumuko sa pagtitipon ng Lance, dahil, si Lance ay hindi na isang isipin na ang mga pamilya sa kanilang antas ay kayang magtipon-tipon, at ako ay natatakot na ang mga pamilya lamang sa antas ng pangkalahatan, o kahit na mga pamilya sa antas ng hari, ang karapat-dapat sa katayuan ni Lance. Sa pamilyang Harrison. Old Ancestor, hindi mo ba talaga hahatakin ang Wind Lightning? Tanong ng isang likas na perpektong lalaki. Ang ganitong klaseng tao, bullying at bongga, hindi magiging successful in the future. I originally looked up to him before going to recruit him, but I didn't expect that he is really a piece of trash. Kung ganoon, huwag mong ibaba ang iyong sarili para i-recruit siya. Sige. Sa sandaling iyon, isang likas na eksperto ang lumipad mula sa labas ng pinto. Magulat ng matandang ninuno. Ano yon? Ang balita ay nagmula sa Imperial Hospital na si Wind Lightning ay kahit isang ika-10 baitang manggagamot, ang bagay na ito ay kumalat na sa lahat ng mga bilog ng pamilya ng North Empire, si Wind Lightning ay 19 na taong gulang lamang at umabot sa ika-10 baitang healer, lahat ay nagsabi na kasama ang talentong ito, maaaring maapektuhan ni Wind Lightning ang isang numero ng healer sa ika-14 na baitang sa hinaharap. Ano, sigurado ka ba? Nanginginig ang ninuno ng pamilyang Harrison, kung talagang may talento ang Wind Lightning na maapektuhan ang isang 14 na grade-ong Healing Master, tiyak na talento ito. Old Ancestor, kumalat na ang bagay na ito,
maraming general level na pamilya ang papunta sa Imperial Hospital para hanapin ang Wind Lightning, at kahit ilang king level na pamilya ay mukhang interesado, kami. Kalokohan, bilasan mo at siguraduhing isama ang henyong ito sa ating pamilyang Harrison. Sabi ng isa pang likas na eksperto, ngunit, matandang ninuno, sinabi mo lang, na ambubuli siya at mapagpanggap, tayo. Ang sinabi ko lang ay gas, ngayon isa na siyang 10 baitang manggagamot, paano magiging ordinaryo ang talentong ito, bilasan mo na, kahit anong paraan ang gamitin mo, siguraduhin mong pagsamasamahin ito, ang aming pamilyang Harrison, napakarami ng isang kakulangan ng mga manggagamot, sa kasalukuyan ang pinakamalakas na manggagamot ng aming pamilyang Harrison ay 11 baitang lamang, ang 10 baitang henyo na ito, sadyang ipinagbabawal ng langit na hindi namin makuha ang aming mga kamay, nasaan ang Patriarch? Saan siya nagpunta? Bumalik sa ninuno, ang Patriarch na pinuntahan niya para harapin ang usapin ni Lance. Bilasan mo at tawagan mo siya pabalik, huwag mo nang itapon itong Lance na bagay, mahalagang hilahin ang Wind Lightning kahit na gumamit ka ng ilang dark tactics. At upang magsama-sama. Si Lance ay nasa Imperial Hospital, kumakain kasama si Chloe. Hindi man lang alam ni Lance na nasusunog na siya. Pagkatapos ng tanghalian, nang bumalik si Lance sa gusali ng dormitoryo, nakita niya ang maraming likas na eksperto na nakatayo sa harap ng kanyang silid. Wind Lightning, bumalik ka na? Ako ang pinuno ng pamilya Bay, ang pamilya ko Bay ay isang pangkalahatang antas ng pamilya, at ang aking pamilyang Bay ay handang pakasalan ang pinakamaganda, ang unang anak babae, para sa iyo. Wind Lightning, ako ang namumunong patriarch ng pamilyang Zhao, ang aking pamilyang Zhao ay isang napakalaking pamilya na nanindigan sa loob ng libu-libong taon, kung sasali ka sa aming pamilyang Zhao, talagang walang masama para sa iyo. Wind Lightning, ang ganda-ganda ng pamangkin ko o tignan mo, eto ang picture niya, ano sa tingin mo sa pag-pledge mo sa kanya, syempre, rangkang family kami, pero naniniwala ako na kaya ng kagandahan ng pamangkin ko ang lahat. Sige. Sigaw ni Lance, at saka lang tumigil sa pag-uusap ang iilang tao na nag-aagawan na irekomenda ang kanilang mga pamilya. Sinabi ni Lance, lahat, salamat sa iyong kabaitan, ako, Wind Lightning, ay naaalala ang iyong kabaitan sa pag-imbite sa iyo ngayon. Gayunpaman, ang Wind Light Cloud ay walang intensyon na sumali sa anumang pamilya, at umaasa akong lahat kayo ay handang gawin ito. Nako, ayaw mo talagang sumali sa kahit anong pamilya. Buwisit. Kung ganoon, wala tayong masasabi, well, Windy, maraming ado tungkol sa wala, good luck. Salamat sa lahat. Dumadagsa lang ang mga taong iyon na umalis. Paano kayang titingalain ni Lance ang mga general at king level na pamilyang ito? Ang layunin ni Lance sa paglahok sa Young Healer Competition ay para akitin ang mga prinsipe at iba pa, ang mga general at haring ito ay hindi talaga target ni Lance, higit pa, kung ang mga taong ito. Alam niya na si Lance ay may kaaway na prinsipe Endino sa hinaharap, pagkatapos ay pinangangambahan na ang mga taong ito ay iwasan si Lance na parang isang salot. Sinabi ni Chloe Lewis, Lance, napakaraming pamilya ang nag-imbite sa iyo, at tinanggihan mo pa ang isang maharlikang pamilya. Walang mukha, mas mabuting bumalik ka sa iyong silid at maghanda para sa kompetisyon bukas. Sabi ni Lance. Hindi ko na kailangang maghanda, ang tanging dahilan kung bakit ako umabant ngayon ay dahil sinabi mo sa akin ang paraan ng pagpapagaling, kahit gaano pa ako maghanda, hindi ako mananalo sa inyo ni Danying bukas. Sa oras na ito, pumasok ang isang matandang lalaki, at nang makita ito ni Chloe, abala siya sa pagsigaw, guro. Walang mukha. Tuwang-tuwa na tumingin ang matanda kay Chloe. Master, anong ginagawa mo dito? Chloe, balita ko nakapasok ka sa top 3, ang galing, pinagaling mo talaga ang tuyong bangkay na may 8 sugat, sobrang nagulat ako, kaya agad akong lumapit, Chloe, pinagmamalaki mo talaga ako, maraming nalaman na ikaw. Ay aking alagad, pati mukha ko ay tumaas ng 3 puntos, hahaha. Tumawa ang matandang iyon.
Nagulat si Chloe Lewis, baka sa mukha niya ang kahihiyan, sasabihin na sana niya na nanloloko siya, hindi iyon totoo, huwag kang masyadong magalak, ngunit komandat si Lance sa kanya, sinenyasan si Chloe Lewis na huwag sabihin. Ito, si Chloe Lewis lamang ang walang kahihiyang nagsabi nito, ngunit nang makita ang nasa sabik na hitsura ng kanyang Panginoon, ito ay napakawalang kapantay na kahihiyan. Tumingin ang Panginoon ni Chloe kay Lance at ngumiti, siguro ikaw ay Wind Lightning, narinig ko na rin ang iyong reputasyon, Wind Lightning, napakalakas mo, hinahangaan kita. Nagbigay pugay si Junior kay Senior. Magalang na yumuko si Lance. Wind Lightning, no need to be polite, malalampasan mo ako sooner or later in the future, if you don't mind, just call me Kuya. Hahaha, nakilala na ni Senior si Kuya. Si Kuya Senior, tapos master at disciple chat ka hindi kita guguluhin. Bumalik si Lance sa kwarto niya, Kuya lang ang tawag sa kanya ni Lance dahil nagmumuka. Kay Chloe Lewis, kung hindi ay hindi tatawagan ni Lance ang isang estranghero na kuya ng walang dahilan. 657. Sinabi ng Panginoon ni Chloe Lewis, Chloe, ipinagmamalaki mo ang aking Panginoon, ang iyong talento ay tiyak na hihigit sa iyong nakatatandang kapatid sa hinaharap Guro, ako nga. Si Chloe ay nahihiya, kung talagang aasa siya sa kanyang sariling lakas upang makapasok sa nangungunang tatlo, ito ay halos pareho. Ang iyong nakatatandang kapatid na si Linhan, noong siya ay kaedad mo, siya ay nasa antas lamang ng isang 5th grade healer. Napag-alaman na si Professor Linhan ng Martial Arts Academy ang disipulo ng matandang ito, at si Professor Linhan pala ay nakatatandang kapatid ni Chloe. Bumalik si Lance sa kanyang silid at humiga sa kanyang kama upang magpahinga. Nang imulat ni Lance ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang taong nakaupo sa kama. Sino? Biglang umupo si Lance, nakatulog siya, ngunit nakakagulat, sa ilang sandali, isang tao ang pumasok sa silid at umupo sa yulunan ng kanyang kama nang hindi gumagawa ng ingay. Si Lance ay natakot sa loob, kung ito ay nagbabalak na patayin siya, hindi ba niya alam kung paano mamatay? Sino ka? Abalang gamulong si Lance mula sa kama. Oh, Wind Lightning, hindi mo kailangang kabahan. Ngumiti ang matandang nakaupo sa yulunan ng kama, at nagliyab si Lance nang makita siya. Ikaw. Ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Oo, ako ito. Ang taong ito ay ang pinuno ng Harrison clan na nakipagkita minsan kahapon, siya ay isang innate great perfection expert, kaya hindi nakakagulat na hindi siya napansin ni Lance na tahimik na pumasok sa silid. Pinagpawisan si Lance, maswerte na itong Harrison clan Light Cloud ay si Lance, kung hindi, si Lance ay nagawa na. At itinago ang kanyang tunay na pagkatao, kung hindi, si Lance ay magiging masyadong mapanganib. Ano ulit ang gusto mo sa akin? Wind Lightning, pumunta ako para hanapin ka ngayon dahil gusto kong maging panauhin ka ng pamilyang Harrison natin. Paano kung tumanggi ako? Nakangiting sabi ni Lance. Harrison clan Light Cloud, hindi ako pumunta dito para talakayin ito sa iyo. Ano? Mahirap ba para sa Harrison clan mo na banta ako? Huminga ng nakakahiyang tawa si Lance, talagang hindi magandang bagay ang pamilyang Harrison na ito, hindi nakakagulat na magsilang ito ng isang basurang unang anak na lalaki tulad ni Angus, ito ay hindi nabalitaan na maaari rin niyang pagbabantaan si Lance. Hahaha, Wind Lightning. Alam ko na tinanggihan mo ang mga imbitasyon ng maraming pamilya, at marami ring pangkalahatang pamilya, kaya inaasahan ko na tatanggihan mo rin ang mga imbitasyon ng aking Harrison family, kaya maaari lang akong gumamit ng ilang mga taktika. Laban sa iyo. Sabi ng ulo ng Harrison clan. Yoho, gusto kong makita kung anong mga taktika ang magagamit mo sa akin. Natutuwang sabi ni Lance. Sinabi ng pinuno ng pamilyang Harrison, maaari mo ring tingnan ang iyong braso. Itinaas ni Lance ang kanyang braso at nakitang may berdeng linya sa kanyang braso na parang ito ay daluyan ng dugo na nagiging berde. Ano ito? Naku,
Tinamaan ka ng 3-Corp Scripture Ancient Poison ng aking Harrison family. Syempre, baka isipin mo na healer ka at kaya mo nang pagalingin ang sarili mo, pero, hindi sa tinatamaan kita. Itong 3-Corp Scripture Ancient Poison na ito ay binuo ng isa sa pinakamakapangyarihang Poison Master ng aking Harrison family, isa siyang 12th grade Poison Master, kaya sa piling mo imposibleng pagalingin ang iyong sarili ngayon. Syempre, kung ikaw ay masunurin at magiging bisita ng ating Harrison pamilya, kung gayon, natural, gagaling ka sa lason, at ang paggawa ko nito ay pagkilala sa iyong talento, pagpapakita na ikaw ay may talento, at kung ikaw ay isang basura, hindi namin sasayangin ang gayong mahalagang 3 bangkay na kasulatan ng sinaunang lason. Kasuklam-suklam ka. Galit na galit si Lance. Hahaha, Wind Lightning, magaling yung nakakaalam kung ano ang makakabuti sa kanila, tsaka hindi pare-pareho kung anong pamilya ang sasalihan mo bilang bisita. Sige, hindi na kita guguluhin, mag-isa ka, sigurado ako. Gagawa ng tamang pagpili. Lumaki ang pamilyang Harrison. Lumayo ang katawan. Galit na galit ang puso ni Lance. Gumamit kaagad si Lance ng mga pilak na karayom, at sinubukang pagalingin ang sarili. Ngunit natuklasan ni Lance na ang kanyang pamamaraan sa pagpapagaling ay hindi nagawang pagalingin ang lason. Hindi dahil sa walang kakayahan si Lance, pinagaling ng healing art ang mga sugat na dulot ng iba't ibang organo ng katawan, pati na rin ang pinsalang dulot ng panlabas na puwersa na inilapat sa iba't ibang organo ng katawan. Ang lason na dinarones ni Lance ay hindi isang sakit ng kanyang mga organo, ni isang pinsala na dulot ng panlabas na puwersa, ngunit isang hindi kilalang banyagang katawan na nakakapit sa kanyang katawan ng walang anumang solusyon. Kitang-kita na ni Lance ang isang meridian sa kanyang braso na nagiging berde, ngunit wala itong nararamdaman, at hindi rin ito nakaapekto sa alinman sa mga gawain ni Lance. Ang pamamaraan ng pagpapagaling ni Lance ay ganap na hindi nalutas ang lason. Fuck! Anong klaseng lason? Labis na inis si Lance ay hindi kasali sa poison arts, kung ito ay isang mababang grade poison, tulad ng mga wala pang 6 na baitang, maaari pa rin itong gamutin ni Lance sa pamamagitan ng kanyang healing arts, ngunit ang poison arts na higit sa 6 na baitang ay mas malalim, hindi ito malulutas ng healing arts ni Lance, kailangan niyang maging poison master para malutas ito. Gayunpaman, ang lason ay parang sikretong recipe, iba't ibang poison masters, ang kanilang sikreto. Iba ang mga recipe, at hindi ito isang bagay na madaling malutas. Gaano kasuklam-suklam, ito ba ang aking kabayaran sa pagpatay sa napakaraming anak na lalaki at babae ng pamilyang Harrison? Phew! Huminga ng malalim si Lance, ang kaba sa kanyang puso ay hindi na mawala sa loob ng mahabang panahon. Sa sandaling ito, ang tawag ni Chloe ay nagmula sa labas, Lance. Lumabas si Lance sa silid. Bakit parang namumutla ka? Tanong ni Chloe. Wala. Ayaw nang magsalita pa ni Lance. Hindi umalis ang master ni Chloe at nandito lang siya nagtuturo ng healing technique ni Chloe para mas mahusay na makapaglaro si Chloe sa kompetisyon bukas. Tumingin ang master ni Chloe kay Lance at sinabing, isang innate great perfection strongman ang pumasok sa kwarto mo, hindi ba dapat may ginawa siya sa iyo? Nagalit si Lance, siya ang pinuno ng pamilyang Harrison, sinubukan niya akong i-recruit bilang bisita ng pamilyang Harrison, ngunit siya ay kasuklam-suklam at walang hiya, nilason niya ako, at ako ngayon ay nalason. Itinaas ni Lance ang kanyang braso, at biglang, nakakita siya ng berdeng linya. Parehong nagulat si Chloe Lewis at ang kanyang amo. Sinabi ng amo ni Chloe Lewis, ito kaya ang maalamat na 3-Corp Scripture Ancient Poison ng pamilyang Harrison. Senior, alam mo ba? Si Lance ay abala sa pagtingin kay Master Chloe. Ang pamilyang Harrison ay may napakalakas na Poison Master, mayroon siyang lason na tinatawag na 3-Corp Scripture Ancient Poison, na sikat sa North Empire. Kung ang isa ay nalason ng 3-Corp Meridian Ancient Poison, kung hindi siya kukuha ang antidote, ang mga nalason na Meridian ay kaagnasan at pagkatapos ay magiging nagbabanta sa buhay sa loob ng halos 1 buwan. Sabi ni Chloe Lewis sa galit, paano magiging walang hiya ang pamilyang Harrison?
Sinabi ng amo ni Chloe Lewis, tiyak na nakita nito na si Wind Lightning ay walang pinagmulang pamilya, kaya naglakas loob siyang gumawa ng ganoong itim na galaw. Ngunit si Lance ay napakagaling, hindi ba siya natatakot sa paghihiganti kapag ang kanyang kapangyarihan ay lumago sa hinaharap? Sabi ni Chloe. Ang mga manggagamot ay kadalasang walang talento sa militar, at ang kanilang lakas sa militar ay hindi sapat, kaya walang dapat ikatakot. Ang pamilyang Harrison hanggang sa kamatayan para dito, at kung siya man ay may kakayahan o wala, ano ang dapat ikatakot? Tama, Chloe, sinabi mo lang bang Lance? Ano ang ibig mong sabihin? Nag-react ang walang mukha na master ni Chloe sa sandaling iyon. 658. Kinuha ni Lance ang inisyatiba at sinabing, Senior, sa totoo lang, ako si Lance. Nagsusuot lang ako ng maskara ng balat ng tao. Laking gulat ng master ni Chloe, nalaman niya ng kaunti ang tungkol kay Lance, isa rin siyang sikat na figure sa North Empire kamakailan, kaaway siya ng pamilyang Harrison, tumuntong sa middle innate stage at pumatay ng maagang katutubo. Eksperto sa pamilyang Harrison, ang bagay na ito ay nagdulot din ng isang tiyak na bagyo sa bilog ng pamilya ng North Empire. Lance Damon, ikaw taga si Lance. Si Lance ay isang henyo sa martial arts, isang kaaway ng pamilyang Harrison. Nanginginig sa gulat ang Panginoon ni Chloe. Ngumuso si Lance, hindi ko akalain na lasunin ako ng pamilyang Harrison sa aking pagkakakilanlan bilang Wind Lightning. Ito ay talagang naaayon sa kasabihan, hindi ang mga kalaban ay hindi nagsasama-sama, ang langit ay nakatadhana sa akin upang maging kaaway nila. Lance, ito ay ang parehong tao. Ano ang masasabi ko? Sa madaling salita, ikaw ay masyadong henyo, isang henyo sa martial arts, ito ay ang parehong tao bilang isang henyo sa healing arts. Sabi ng master ni Chloe hindi makapaniwala. Sinabi ni Lance, Senior, huwag na nating pag-usapan ito ngayon, napakatalino mo, tulungan mo akong mag-isip ng solusyon, ano ang dapat kong gawin, sino ang makakapagpagaling sa akin sa lason na kinaroroonan ko. Umiling ang amo ni Chloe at sinabing, sa totoo lang, hindi ko alam, ang pamilyang Harrison ay dapat may dahilan kung bakit ang Three-Corp Scripture Ancient Poison na ito ay sikat sa North Empire, kahit na may makapagpapagaling ng lason, ito malamang na gumastos ng malaking pera, dahil narinig ko na ang proseso ng pagbuo ng Three-Corp Scripture Ancient Poison na ito ay napakahaba at magastos. Ang pamilyang Harrison ay talagang kumuha ng Three-Corp Scripture Ancient Poison para lasunin ka, tila gusto nila ang iyong talento sa pagpapagaling. Huho! Malapit nang sumabog ang galit ni Lance, napunta siya sa healing competition sa ilalim ng maling pagkakakilanlan ng Wind Lightning, at kahit na hindi siya napatay, siya ay nalason, at hindi ito nangyari. Madaling matanggal ang lason. Kailangan ko ba talagang maging mabuting bata at pumunta sa pamilyang Harrison bilang bisita nila? Para maging baka para sa kanilang pamilya at magpagaling ng iba. Sinabi ng amo ni Chloe, hindi nila alam ang tunay mong pagkatao, kung hindi, hindi ka nila lason, ngunit sisirain ka lang. Kung pupunta ka sa pamilyang Harrison, walang garantiya na mananalo ka, huwag mong ibunyag ang iyong sarili at kilalanin ang iyong tunay na pagkatao. Hinding-hindi ako pupunta sa pamilyang Harrison bilang bisita. Ang Panginoon ni Chloe ay umaliw, Wind Lightning, gayon paman, ikaw at ang pamilyang Harrison ay matagal nang may sama ng loob sa isa't isa, at ngayong nalason ka na nila, sigurado akong ito ay nakatadhana, ikaw din. Isipin mo, naniniwala ako na mapalad ka, laging may solusyon, sa ngayon, kailangan pang itago ang tunay mong pagkatao. Hindi na muling nagsalita si Lance, bagamat puno ng galit, kalmado lang muna niya ang kanyang sarili. Si Lance ay natural na nalason ng maraming lason sa kanyang nakaraang buhay, ngunit may ilang makapangyarihang poison master sa kanyang nakaraang dibisyon, kaya nagawa niyang malutas kahit na siya ay nalason. Sa buhay na ito, walang kilala si Lance na makapangyarihang mga master ng sining ng lason, kaya medyo nakakalito kung nalason si Lance. Kung ito ay isang mababang antas ng lason, walang pakialam si Lance, magagawa ng medikal na sining. Lutisin ito, ngunit natatakot siya sa ganitong uri ng mataas na grado na lason at lason na binuo ng isang ikapitong baitang poison art master o mas mataas.
Tila kailangan ni Lance na makilala ang ilang mga henyo sa poison art sa hinaharap. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasan ni Lance na isipin ang mga sumusunod. Isang tao, si Brenda, mayroon siyang kamangha-manghang talento sa sining ng lason. Ang orihinal na si Lance at siya ay hindi kasal pa rin, ngunit ngayon na naputol na ang kanilang pakikipag-ugnayan, pagkatapos ng mahabang panahon, hindi ko alam kung siya umunlad ang sining ng lason. Ang mga poison art masters, sa North Empire, at maging sa mundo, ay mas bihira pa kaysa sa mga manggagamot, at hindi rin madaling mahanap. Sa Starling City, sa mansyon ng isa sa mga ninuno ng pamilyang Harrison, ang ulo ng pamilyang Harrison ay bumalik. Kung gayon, handa ba ang Wind Lightning na maging panauhin ng aking Harrison family? Tanong ng matandang ninuno ng Harrison. Ancestor, bago ako pumunta doon, narinig ko na tinanggihan ng Wind Lightning ang mga imbitasyon mula sa maraming pamilya, at marami sa mga pamilyang tinanggihan niya ay mga pangkalahatang pamilya din, at ang ilan sa mga pangkalahatang pamilya ay handa na imbitahan siya sa paraan ng kasal, ngunit tinanggihan silang lahat ni Wind Lightning. Kaya, hindi na ako nag-abalang imbitahan pa siya at binigyan na lang siya ng 3-corp scripture ancient poison. Kung matino siya, natural siyang darating, ngunit kung siya ay not, then let him be. Anyway, healer lang siya? Hindi malakas ang healer sa martial arts, kahit gaano pa siya kalakas sa future, wala siyang magagawa, at magiging madali para sa amin na pumatay ng isang manggagamot na ang sariling lakas ay mahina. Mabuti, dahil ang taong ito ay napakawalang utang na loob, bigyan natin siya ng butil ng 3-corp scripture ancient poison, kasama ang kanyang talento sa pagpapagaling, siya ay itinuturing na karapat-dapat na kumuha ng 3-corp scripture ancient poison. Sa sandaling ito, sa ibang mansyon. Nagrereklamo si Yunzing sa isang 12 grade healing master, Guro, kailangan mong ipaghiganti ang iyong disipulo. Akala ni Wind Lightning na siya ay may talento, kaya hindi niya kami pinansin at idiniin ako sa pile ng aso sa publiko. Nagalit ang healer sa 12 baitang iyon, ang kidlat ng hangin na ito, na hindi pa nakakagawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa bilog na ito, ay napaka-arrogant, maging ang alagad ng aking liubigsang ay hindi nagpapatawad. Guro, kung ang bagay na ito ay hindi makapagbigay ng kasiyasyang paliwanag sa aking alagad, tiyak na maaapektuhan ang pag-aaral ng aking alagad sa sining ng pagpapagaling sa hinaharap. Yunzing, huwag kang mag-alala, magre-report ang master ko sa North Empire Healers Union, at kung napakawalang kwenta pa rin ng Wind Lightning, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Sa paninirahan ng isa pang pamilya sa North Empire, isang babae na mukhang nasa edad 40 na ang nagsabi, kung gayon ay tinanggihan ka talaga ni Wind Lightning nang walang pag-aalinlangan. Master, tigilan mo na yan? Nakakahiya. Akala ko, walang family background si Wind Lightning, anak ako ng royal family, hilig niyang maging buwiter, pero hindi ko inaasahan na siya pala. Tumanggi. Danying, na-in-love ka ba talaga sa batang iyon sa unang tingin? Tanong ng babaeng nasa edad 40. Master, hindi ako magsisinungaling sa iyo, talagang humanga ako, lalo na noong tinuruan niya si Yunzing ng leksyon, hindi siya mukhang natatakot, talagang nagpatibok ng puso ko. Master, kung ang hangin na iyon. Gusto rin ako ni Lightning, susuportahan mo ba ako? Tanong ni Danying, oo, siya si Danying. Sa orihinal, si Danying ay nagre-review sa kanyang silid sa Imperial Hospital, ngunit wala siyang balak na gawin iyon, at pagkatapos ay umalis. Pribado ang Imperial Hospital. Ang babaeng nakikipag-usap sa kanya ngayon ay ang kanyang Panginoon, si Liu Bigsinghua. Ang Wind Lightning na ito ay umabot na sa 10 baitang healing master sa murang edad, ang kanyang kinabukasan ay tiyak na hindi mahuhulaan, at bilang isang healing master, syempre, magugustuhan ito ng aking guro. Tanging, ang iyong pamilya ay maaaring hindi napayag. Kung tutuusin, anak ka ng isang maharlikang pamilya. Bakit? Napakalakas na ng talento ng Wind Lightning na iyon, anong dahilan ng pamilya kung bakit ayaw nito? 659. Naku, Danying, bata ka pa, hindi mo naiintindihan,
kahit gaano pa kahusay ang wind lightning na iyon, talentado lang ito sa pagpapagaling. Kung ang parehong martial genius, alin ang pipiliin ng iyong pamilya, sa tingin mo? Definitely a martial genius now. Healers, there's no shortage of them in your family anymore. Your identity, maybe you'll be able to find a prince in the future, and if not a prince, then at least a prince. Which prince isn't mas malakas kaysa wind lightning, buti na lang tinanggihan kanya, para iligtas ang gulo. Sa Imperial Hospital, umalis ang master ni Chloe Lewis. Sinamahan ni Chloe si Lance. Lance, huwag kang mag-alala, makakahanap ka ng panlunas sa lason, ikaw ay isang mapagsamantalang tao, tiyak na hindi ka malalason sa lugar na ito. Pag-aaliw ni Chloe. Sige, hindi ko naisip yon. Kung ganoon ano ang iniisip mo? Sinabi ni Lance, sa totoo lang, nagtataka ako kung bakit walang mga maharlikang pamilya ang nag-imbita sa akin. Noong una ay inakala ni Lance na tiyak na may mga king level na pamilya na darating para imbitahan siya bilang panauhin, o kahit na mga prinsipe na mag-imbita sa kanya. Gayunpaman, sa ngayon, ang pinakamalakas ay ang pangkalahatang antas ng mga pamilya lamang na mag-imbita, at wala kahit king level 1 pa, let alone prince. Hindi kaya ako ang naging unang pwesto sa Young Healer Competition at hindi ko maakit ang atensyon ng ilang prinsipe ng North Empire. Kung talagang hindi siya mapapansin, kung gayon ang paglahok ni Lance sa kompetisyon na ito ay hindi nakatulong sa layunin nito. Ngayon, isang hakbang lang ang magagawa ni Lance. Tandaan ng URL ay 1/4 Concho 8 ay 1/4 net. Kaya lang, lumipas ang isang araw. Kinabukasan, lumahok si Lance sa Grand Finals. Wala nang duda tungkol sa Grand Finals. Direktang si Lance ang unang pwesto. Nagkaroon ng pick sina Danying at Chloe at direktang natalo si Chloe, kaya naging pangalawang pwesto si Danying at pangatlo ang Chloe. Sa ganitong paraan, natapos ang Young Healer Competition na ito. Ang pangalang Wind Lightning ay mabilis na naging isang celebrity sa North Empire Healer Circle dahil lahat sila ay mula sa iisang circle. Napakabata ng healer, lahat sila ay nabigla sa una nang marinig nila ito, pakiramdam na ang Wind Lightning ay isang taong may magandang kinabukasan. Lamang, ito ay limitado sa ito. Ang pangalan ng Wind Lightning ay hindi isang sensasyon sa maharlikang pamilya ng North Empire, at hindi rin ito isang sensasyon hanggang sa punto kung saan ang prinsipe ay darating din upang iguhit si Lance. Gayunpaman, ito ay dapat asahan, bago lumahok sa Young Healer Competition, ito ay may possible na saloobin, at si Lance ay hindi nakatitiyak na magagawa niya. Kung tutusin, kahit gaano pa siya kay talento, siya ay kasalukuyang isang ikasampung baitang manggagamot, at ang dahilan kung bakit siya nabigla ay dahil lamang sa pag-abot sa ikasampung baitang sa murang edad, malaki ang posibilidad na umabot siya sa 14 grado sa hinaharap, ngunit iyon ang hinaharap, maging 50 taon o 100 taon sa hinaharap, sino ang makakaalam? Mga manggagamot sa kanilang paligid, paano nila aasahan ang isang henyo na aabot sa 14 na grado sa susunod na 50 o kahit 100 taon? Gayunpaman, ang bagay na ito, si Lance ay itinuturing na isang maling kalkulasyon, siya ay naging numero 1 batang manggagamot at hindi nakuha ang anumang paghila mula sa prinsipe, kahit isang maharlikang pamilya. Masasabing dumating na puno ng pag-asa at bumalik na may pagkabigo. Ang buhay, tulad ng mga tagumpay at kabiguan, ay hindi palaging magiging tulad ng inaasahan. Nakatanggap si Lance ng isang trepeo mula sa Imperial Hospital, isang trepeo na itinuturing na isang napakahalagang parangal. Ngunit para kay Lance, ito ay hindi sapat. Naghintay ang kasambahay ni Sarah sa pasukan ng Imperial Hospital, pagkatapos ay sinabihan si Lance na pumunta sa isang tiyak na inn. Tahimik na dumating si Lance sa isang inn, sina Elsa, Bella, Sarah, tatlong magagandang babae ang naghihintay sa isa sa mga silid sa itaas ng inn na ito. Lance, kamusta? Nanalo ka ba sa top 3? Si Bella ay abala sa pagtatanong, nagstay sila sa inn na ito sa nakalipas na 3 araw, hindi sila lumabas, hindi nila alam ang tungkol kay Tang.
Ang performance ni Lance sa Imperial Hospital, natural, na circulate din ito sa iba't ibang pamilya, imposibleng maging sa buong kalye ang dumadaan dito. Nanalo na ako sa unang pwesto. Sabi ni Lance. Ang galing. Masaya sina Bella, Elsa at Sarah. Kuya Lance, kung gayon sinong prinsipe ka ngayon? Tanong ni Sarah. Oh, prinsipe, wala akong nakitang buhok. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba't sinabi mo na kapag nanalo ka sa nangungunang tatlo, maaakit mo ang atensyon ng prinsipe, kaya maakit ka? Napasimangot si Elsa. Originally, I was expecting the same thing, so when those families came to invite me, tinanggihan ko silang lahat, but unfortunately, walang mga prinsipe na hamatak sa akin, at wala akong ibang ginawa kundi makakuha ng trophy na mukhang napakalaking bagay. Siyempre, marahil ako ay masyadong hinihingi sa simula, ngunit kung hindi ako masyadong hinihingi, ang pagkakaroon ng paghanga ng isang pangkalahatang pamilya ay sapat na. Kuya Lance, hindi ba kahit ang king rank na pamilya ay dumating para ihatid ka? Tanong muli ni Sarah. Umiling si Lance, hindi. Paano kaya iyon? There's always something unexpected about everything, so forget about it, kung wala, wala. Paano kung malaman ni Prinsipe Dino na iniligtas mo ako sa kamatayan? Oo, kung alam ni Prinsipe Dino na gumaling na si Sarah at napakaganda, baka gusto niyang pakasalan muli si Sarah. Sabi ni Bella. Sinabi ni Lance, not to mention Prince Dino, kahit na isang tao sa pamilya ni Sarah ang nakakaalam na maganda na si Sarah at hindi na may kapansanan, baka agad siyang dumating at bawiin si Sarah. Dahil, kung wala na itong kapansanan at wala na. Pumangit, tapos pwede na siyang prinsesa, walang dahilan para sundan ako Si Sarah ay abala sa pagmamadali, Brother Lance, ako ay ipinanganak bilang iyong tao at namatay bilang iyong multo, walang sino man ang magnanais na iwan kita. Sige, huwag kang mag-alala ngayon, walang nakakaalam na gumaling ka na ngayon, lumabas ka ng mas mahirap sa hinaharap, magsuot ka na lang ng maskara. At saka sinabihan na ng pamilya mo si Prince Dino na patay ka na, kaya ang pamilya mo doesn't dare to let anyone know you're still alive at least for now. Although, eventually, magkakaroon ng gulo, but by then, maybe I will be in a different position. Sa sandaling iyon, isang sa labas ng pinto, guest, this way please, ang kwarto mo ay nasa number 5 nanograms to 1 character. May ibang tao pala na dumating para tumira sa at dinala ng tindera ang panauhin sa kanyang silid. Guest, anong ginagawa mo sa Starling City? Baka pumunta ka rin dito para ituloy ang mas mataas na martial path. Tindahan iyon. Ito ay, walang pakialam na sinabi ng isang babae, nandito ako para lumahok sa Young Poison Healer Competition. Oh, I see. Tama. Katatapos lang ng Young Healer Competition, and right after that, darating na ang Young Poisoner Competition, guest, andito na ang kwarto mo. Nagulat si Lance nang marinig niya ang pag-uusap ng tindero at ng babaeng bisitang opisyal na kaka-check-in lang sa koridor sa labas, the Young Poisoner Competition. Hindi alam ni Lance na pagkatapos ng Young Healer Competition, susundan ito ng Young Poisoner Competition. Dahil si Lance ay hindi isang poison artist, hindi niya pinansin ang iba pang aspeto. Dahil nagkaroon ng Young Poisoner Competition, natatakot ako na mayroon ding Young Ecstasy Master Competition. 660. Lance Damon, saan tayo susunod? Tanong ni Bella. Sinabi ni Lance, susunod, tiyak na gagawa ako ng paraan para makuha ko ang aking sarili ang titulong Imperial Talent, nang sa gayon ay maprotektahan man lang ako ng imperyo. Ano ang kailangan para makuha ang titulong Imperial Talent? Tanong ni Elsa, kahit na si Elsa ay anak ng isang face class na pamilya, siya ay ganap na walang alam sa lahat ng ito, dahil walang sinuman sa kanyang pamilya ang nakaranas nito. Nakuha niya ang titulong Imperial Talent kahit na ang kanyang pamilya ay matagal na. Ang mga pamilyang klase ng sundalo ay napakakaunti, at kahit isang Saiyan ay hindi maaaring makuha ito sa loob ng 100 taon.
Gayunpaman, ang mga pamilya sa pangkalahatang antas ay mas marami, na may ilan sa bawat henerasyon. Ito ang tinawag, ang malakas na mga gene. Upang makuha ang titulong Imperial Talent, ang kailangan mo lang gawin ay pumunta sa Starling City, ang North Empire Genius Trade Union, mayroon silang partikular na tatanggap sa kanila at gagawa ng pagsubok at pagpaparehistro. Sabi ni Lance, ito ay isang bagay na nagtanong na si Lance kung kailan siya nasa Imperial Hospital. Kung gayon, pupunta ako sa Genius Guild bukas para sa sertipikasyon. Gusto mo samahan ka namin nun? Hindi na kailangan, hintayin niyo ako dito, o, umalis muna kayo sa Starling City at hintayin niyo ako sa modernong lungsod malapit sa Starling City. Kinaumagahan, hinayaan ni Lance na umalis muna si Elsa ng 3 tao sa Starling City, mahirap ang kaligtasan nilang 3 na sumusunod sa panig ni Lance, at napakaraming malalakas na tao sa Starling City, mas mabuting manatili na lang kaunti, sa kabutihang palad. Silang 3 ay nakasuot ng ordinaryong mukhang tao na maskara ng balat, kung hindi ay tiyak na makakaakit sila ng ilang hindi kinakailangang problema. 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Nag-iisang lumabas ng in si Lance, ngayon ay nagpalit na naman siya ng maskara, hindi na ang maangin na maskara na suot niya noon. Sa sandaling lumabas si Lance sa in, nakasalubong niya ang isang kakilala, natigilan si Lance nang makita siya. Si Brenda iyon. Biglang naalala ni Lance na kahapon, isang panauhin ang dumating upang pumasok, at ang panauhin na iyon ay dumating upang lumahok sa Young Poison Master Competition. Ngayong naisip niya ito, ang panauhin na iyon ay si Brenda. Napansin ni Brenda si Lance na nakatingin sa kanya at nagbigay ng kasuklam-suklam ng uso, binilisan ang kanyang mga hakbang para pumasok sa in. Hinawakan ni Lance ang kanyang ilong at tumawa ng mapait, kinuha siya ni Brenda bilang isang pervert. Bumalik din si Lance sa in para pumunta, ganoon pa man ay napakaaga pa rin, hindi nagmamadaling pumunta sa Genius Union. Dahil nagkataon na nasagasaan niya si Brenda, maaari na rin niyang puntahan ito at maabyutin siya, na kahit kailan. Halos naging fiancé karapatang-ari na niya si Wraith. Dumating si Lance sa tabi ng room ni Brenda. Knock knock. Kumatok si Lance sa pinto ng kwarto. Sa ilang sandali, binuksan ni Brenda ang pinto at nakitang ang taong nakatingin lang sa kanya ng may pagnanasa sa ibaba at nagalit, ano ang gusto mo? Ito ang Starling City, ipinapayo ko sa iyo na huwag kang magulo. Malapit nang dumating ang mga likas na eksperto mula sa aking pamilya. Si Brenda ay medyo natakot na tumakbo sa isang rogue, pagkatapos ng lahat, ang kanyang martial arts strength ay mahina. Pagkatapos ay napansin ni Lance na medyo makati ang kanyang mga daliri. Tumingin sa ibaba si Lance at naging kulay abo ang kanyang mga daliri. Bahagyang tumawa si Lance, karapat-dapat sa isang poison master, nilason niya ako ng walang salita. Sa katunayan, hindi napigilan si Lance, kung hindi ay hindi sana siya nalason ni Brenda, binuksan ni Lance ang kanyang likas na abstruse na enerhiya, ang lason ni Brenda ay hindi maaaring sumalakay. Ikaw. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka dito, at kung lalapit ka ng kalahating hakbang sa kwarto ko, papatayin kita. Walang pakialam na sabi ni Brenda. Magsasalita na sana si Lance nang may tumunog na boses mula sa kanyang likuran, itong kaibigan, ano ang gusto mo? Nang lumingon si Lance, nakita niya ang isang matandang lalaki mula sa gitnang likas na entablado na nakatayo ilang hakbang sa likuran. Nakita ni Brenda ang matanda at abalang sinabi, Patriarch, ang taong ito ay tumingin lang sa akin na may kakaibang mga mata sa ibaba at ngayon ay sumusunod sa akin sa aking silid. Tumango ang matanda at galit na sinabi kay Lance, bibilang ako ng 3, kung hindi ka aalis, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Tumingin si Lance sa matandang lalaki at sinabi sa kanyang puso, ang pamilyang Brenda ay ang pinakamababang antas ng pamilya, isang pamilya sa antas ng sundalo, ang matandang ito sa harap niya ay ang pinuno ng pamilyang Biggs, Sok-Sok, ang pinakamalakas. Ulo ng pamilya, mid-innate lang, ito talaga ang pinakamahinang pamilya sa antas ng sundalo hindi nakakapagtakang ang pamilyang Biggs noon, para umakyat sa pamilyang Damon, ipinapakasal nila si Brenda sa natalo na si Lance.
Tumingin si Lance sa pinuno ng Biggs clan at ngumiti, kung sumigaw ka ng 3 beses, hindi pa ako aalis. Ano ang gagawin mo sa akin? Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa paggawa nito sa Starling City, 1, 2. Ang matanda ay may galit sa kanyang mga mata, orihinal na siya ay napakababa sa Starling City dahil napakaraming eksperto sa Starling City, at siya, isang middle innate, ay walang sapat na puhunan para magkaroon ng mataas na profile kung sakaling hindi niya sinasadyang masaktan ang isang malakas na puwersa. Gayunpaman, kung sino man ang manggahas na pukawin si Brenda, tiyak na lalaban siya sa kanila, dahil, si Brenda ay isang bihirang lason na henyo ng pamilyang Biggs, ang kinabukasan ng pamilyang Biggs ay maaaring talagang nakasalalay kay Brenda, at kung si Brenda ay nakapagwagi ng ranggo sa Young Poison Master Competition sa pagkakataong ito ang magiging simula ng pag-usbong ng pamilyang Biggs. Katanyagan. Sa makatuwid, hindi niya papayagan ang sino man na saktan si Brenda. 3. Natapos ang pagbilang ng matanda ng 3, ngunit, hindi umalis si Lance at nanatiling nakatayo doon. Galit na galit ang patriarch ng pamilyang Biggs at tinampal ang kanyang palad kay Lance. Walang takot sa mukha ni Lance, lahat ay nasa gitnang likas na yugto, saan kaya ang patriarch ng pamilyang Biggs na ito ay katapat ni Lance. Bang! Sinampal ni Lance ang patriarch ng Biggs clan. Poof! Ang pinuno ng angkan ng pamilyang Biggs ay napaatras ng ilang hakbang habang nagluluwa ng isang subo ng dugo. Namuti ang mukha ng Biggs clan leader, at mukhang miserable din si Brenda, talagang nalasan niya lang si Lance, gayunpaman, hindi agad natamba si Lance. Ang patriarch ng pamilyang Biggs ay tumingin kay Lance at nagtanong, sino ka at bakit mo ginawa ito sa aking pamilyang Biggs? Ang aking pamilyang Biggs ay isang pamilyang grade lamang ng sundalo, palagi kaming nag-iingat at hindi kailanman ng ahas na galitin ang sinumang pamilya. O tao, kung mayroon mang nakasakit sa iyo noon, sana ay patawarin mo ako. Ngayon, kung may iligtas mo ang mga anak ng aking pamilyang Biggs, magpapasalamat ako. Hindi nakaimik si Lance nang makita niya ang hitsura ng patriarch ng pamilyang Biggs na para bang siya ay isang kaaway. Sino ang nagsabi sa iyo na may gagawin ako sa iyong pamilyang Biggs? Sino ang nagsabi sa iyo na muli akong lilipat kay Biggs? Brenda, gusto ko lang siyang maabyutin. Makibalita sa mga lumang panahon. Tinanggal ni Lance ang kanyang maskara, tumingin kay Brenda at sinabing, ako ito. Talagang nabigla si Brenda nang makita niya ang totoong mukha ni Lance. Hindi pa nakita ng patriarch ng pamilyang Biggs si Lance noon at abala sa pagsasabing, siya nga. Pumasok ka sa bahay at sabihin. Pagpasok sa bahay, sinabi ni Lance, pasensya na, ngayon lang ako nasaktan, hindi ko sinasadya, hindi pagkakaintindihan mo lang, nakamaskara ako at wala akong magawa, kung hindi naman ako pinilit, hindi ko naisip na i-reveal ang identity ko. Sinabi ni Brenda, Lance, paanong ikaw iyon? Forget what they doing, keep on